Gumawa ako ng kamangha-manghang pinto gamit ang isang kahanga-hangang teknolohiya, kakaiba at eksklusibo. Ang pintong ito, ako lang ang meron nito, wala nang iba pa. At naglagay din ako ng kandado at mukhang matibay ito. Gawa ito saan? Siyempre, gawa ito sa styrofoam, makabagong material ng mga ermitanyo. Extruded polystyrene, tile adhesive sa isang side, sa kabila naman ay tile adhesive na may semento. At matibay ang kapit at may buhol pa yung ganda talaga. At mainit siya, mainit ang pinto. Ibig sabihin, dati malamig na pader lang ito, pero ngayon makikita natin dito ang napakainit na pinto. Hindi ko alam kung may mas mainit pa kaysa sa pintong ito. Kamusta sa lahat? Ang mga larawang ito ay patunay na ang paborito kong teknolohiya ng tipid na construction gamit ang polystyrene foam ay kumakalat na sa mundo. Pinapalitan ang tradisyonal at mahal na paraan ng pagtatayo. At malapit na itong hindi mapipigilan para inisin ang mga mega kumpanya na yumayaman dahil sa atin na sadyang gumagawa ng mamahaling pabahay. Gamit ang material na ito, nakapagtayo na ako ng gusali kahit walang balangkas. Sa konstruksyon ng pintuan, kailangan lang talaga ang mga kahoy na piraso para mas matibay ang pagkakakabit ng bisagra at kandado. Posibleng sa malapit na hinaharap, matutunan nating makagawa ng tuluyan ng walang mamahaling kahoy at bakal. Pwedeng gumawa ng kahoy na piraso gamit kahit simpleng makina tulad ng circular saw, planer, o raypas, o bumili na lang sa construction supply. Hindi masyadong tataas ang presyo ng tapos na pinto dahil kaunti lang ang kailangan na kahoy. Hindi kailangan ng kasanayan sa paggawa ng kahoy dahil simple lang ang pagkakabit gamit ang tornilyo, walang komplikadong teknik. Pwedeng gumamit ng pandikit pero hindi ito kailangan. Gagamitin natin ang 3 cm kapal na extruded polystyrene foam. Dapat mapanatili nito ang init ng pinto na parang gawa sa 15-20 cm kapal na kahoy tulad ng sa lumang kastilyo. Hindi ko ito imbento, ayon ito sa mga gumagawa ng polystyrene foam. Madaling hubugin ang material at napakadaling gamitin. Kaya kahit ang isang tao na unang beses pa lang makakagamit nito ay magagawa ang lahat ng plano niya. Pagkatapos gamitin, halos walang natitirang tira o basura. Ang mounting foam o polyurethane na pandikit foam na espesyal na ginawa para sa polystyrene ay nagbibigay ng pandikit na mas matibay pa kaysa sa mismong material. May mga sheet na makinis at mayroon ding agad na magaspang. Sa mga makinis, kailangan mong dumaan gamit ang metal na brush o magaspang na liha. Pagkatapos, kadalasan ay gumagamit ako ng alinman sa halo na ginagamit sa mga gawaing thermal insulation para idikit ang mga polystyrene at mineral wool na panel o kaya naman ay tile adhesive. Sa tingin ko, pwede pang magpatuloy mag-eksperimento. Kailangan din ng alkali-resistant na fiberglass mesh na mabibili sa mga seksyon ng ready-made na plaster mixtures. Kayang gawin ng matatanda at bata ang paglalagay ng adhesive compound at fiberglass mesh sa ganitong posisyon ng ibabaw. Nasubukan ko na yan. Pagkatigas, iikot ang pinto at uulitin ang proseso. Pagkatuyo, pwede nang mag-primer. Napansin siguro ng mga regular na viewer ng channel ko
ang bagong format ng video na ito. Baka nagtatanong na rin kayo kung sino yung unang pumuri sa pinto at ngayon nasa video imbes na ako. Ipapaliwanag ko na ngayon ang lahat. Matapos kong sabihing nakakalungkot magtrabaho gamit ang lumang construction materials na parang ukay-ukay, may nag-message na itigil ko raw ang pag-insulto kay Constantine ng Batina Usadba. Napatunayan na si Constantine ay napaka-hospitable. Ibinahagi rin niya ang mga epektibo at simpleng kasanayan. Ipinakita niya kung paano madaling gawing mukhang marmol ang lumang kahoy gamit ang murang materyales. Para sa simula, magtatabi muna ako ng kaunting polymer na masilya sa isang hiwalay na lalagyan. Kumuha ako ng pinakamurang polymer na masilya sa sako, pulbos ito na hinalo ko sa tubig. Magdadagdag ako ng pinakamurang itim na kulay na nahanap ko lang. Matagal nang nanonood si Constantine ng mga awit ni Yasha Kusyaka, lalo na ng bahay sa $1,000 at ginagamit din niya ang ilang ideya ko. Matagal na niyang napansin ang ganitong disenyo ng pinto at kasalukuyan niya itong ginagawa. Ganitong klase na ang nagamit ko noon sa isang maliit pero napakahalagang estruktura sa aming bakuran. Nagpasya si Constantine na gawing mas kakaiba ito at bigyan ng itsurang hindi mo mahuhulaan kung saan ito gawa. Nilalagyan ng polymer masilya ang pininturahang ibabaw para magmukhang kahoy na tabla. Maaaring markahan muna ang magiging pwesto ng mga tabla para malaman kung saan direksyon ilalagay ang texture. Pagkatapos, gamit ang sariling gawang spatula na ginupit mula sa plastic na takip ng pintura, nilalagay ang wood texture. Sabi nga nila, dumarating ang gana habang kumakain at gumaganda pa ang resulta habang tumatagal. Bumili si Constantine ng lumang bahay at ektaryang lupa sa liblib na bahagi ng Belarus at ginagawa niya itong agro-eco-gastro homestead. Siya ay ama ng 7 lalaki. Tama, si Constantine ay ama ng 7 anak na lalaki. Ang kanyang pamilya ay nakatira sa lungsod. Kahit may malaking pamilya, masasabi kong ang bagong kaibigan ko ay parang modernong ermitanyo dahil madalas siyang nag-iisa rito para sa malikhaing gawain. Mahusay din siyang magluto at habang nagtatayo, nagbebenta ng sarili niyang espesyal na pizza. Nangangarap siyang mabuhay hanggang sa panahong maging abot kaya ng lahat. Kahit nang nasa malalayong lugar, ang pagkaing pang-restaurant. Gaya ng nakasanayan, halimbawa sa maaraw na Italia kung saan ang masaya at madalas na pagtitipon sa maraming pizzeria ay halos hindi naaapektuhan ang bulsa ng mga karaniwang Italyano. Naniniwala siyang malapit nang umunlad ang kabuhayan ng mga mamamayan. Sa totoo lang, nakakatulong sa paglago ang murang teknolohiya sa konstruksyon. Makakatipid tayo sa konstruksyon, kaya magagamit natin ito para sa masayang libangan. Ang ganitong dekorasyon ay maaaring gamitin hindi lang sa pinto, kundi pati na rin sa iba pang mga ibabaw. Malaking tipid sa mga materyales para sa finishing. Ganyan lang. Hayaan nating matuyo ang lahat ng ito. Natuyo na ang masilya. Pero ginagawa ko ulit ang mga linyang ito, hinihiwa ko ulit para mas malinaw silang makita. Kumuha ako ng pinakapinunglihan na meron ako, yung 180 grit at gagamitin ko ito para kiskisin sa kahabaan ng hibla. Sa ganitong paraan, medyo papakinisin ko ito. Magmumukha na itong mas parang tabla. Tuyo na ang primer at kontento ako sa resulta. Kumuha ako ng acrylic na pintura, latex, ganito yon. Ito ay puti. Hinaluan ko ito ng tubig para mas malabnaw. Ngayon, magdadagdag ako ng itim na pigment doon. Layunin kong gumawa ng madilim abong pintura. Sa tingin ko, napakaganda nito. Tuyo na ang pintura, pero hindi ito ang kailangan natin. Kukuha tayo ng espongha para sa pinggan o piraso ng frolon, pati puting pintura. At tinitingnan natin kung ano ang dapat nating makuha. Sa ibabaw, anong tabla ang nandoon.
Sa ibabaw, nandyan ang mga tabla na ito, yung mga gilid, diagonal, at gitna. Yung iba, dapat papalob sila kaya hindi muna natin sila gagalawin. Tara, pag-usapan natin yung tungkol sa itaas na tabla. Itong mga tabla sisimulan natin sa gitna papunta sa mga gilid. Ibig sabihin ang gitna ay medyo mas maliwanag at ang mga gilid ay lahat medyo mas madilim. Ganito, dahan-dahan tayong nakakabuo ng volume. Ang door frame ay ginawa mula sa mga tabla at kahoy na piraso na hindi na dumaan sa matrabahong proseso ng paggawa ng uka. Pinahiran lahat ng ilang patong ng frost-resistant na acrylic varnish. Balak kong magtayo ng sarili kong bahay pahingahan at ginagawa ko na ito. Heto ang paliguan gamit ang mga materyales sa paligid, libreng ladrilyo at nabili kong lumang semento. Ganito lang. Sa tingin ko, extruded polystyrene foam lang ang makakaligtas sa'yo. Iminungkahi ko kay Ermitanyo na unti-unting palitan ang mga lumang bahagi ng kahoy ng bahay ng mga modernong gawa sa polystyrene foam. Meron ba nito? Ang chainsaw ay mabilis magtanggal ng bahagi sa likod ng pader, kaya ang tibay ng modernong construction materials ay halos nawawalan ng halaga. May kasangkapan na ngayon na kayang gumawa ng butas sa kahit anong pader sa loob ng ilang minuto. Kaya ang mga makabagong gusali ay pangunahing dapat makatiis sa lakas ng hangin at lindol at mahusay na nagagampanan ng mga ganitong uri ng materyales ang tungkuling iyon. Binuksan ko ang likuran kaya mas luminaw sa loob ng bahay.